Magandang araw sa inyong lahat. Huwag niyo sana ako i-bash. Ako'y tao lamang at nagkakamali. Itago niyo na kang ako sa pangalang Janice. 6 na buwan ko nang dinadala ang batang nasa aking sinapupunan. At sa bawat galaw niya, lalo kong nararamdaman ang bigat ng aking pinagdadaanan. Akala ko noon ay magiging maayos ang lahat, pero nagkamali ako. Nagsimula ang lahat ng ipakilala ng ate ko na si Mariel ang kanyang boyfriend na si Bernard sa aming mga magulang. Seryoso ang kanilang relasyon at nagkaroon pa nga ng formal na pagkikita ang dalawang pamilya dito sa Manila. Si Bernard ay gwapo, may maayos na trabaho at pasok sa pamantayan ni Papa. Kaya naman boto ang lahat sa kanya. Isang beses, niyaya ako ni Ate Mariel na sumama sa kanya sa bahay ni Bernard sa Tagaytay para sa isang weekend getaway. Masaya kaming tatlo noong una, pero hindi ko maipaliwanag ang kakaibang koneksyon na nabuo sa pagitan namin ni Bernard tuwing hindi nakatingin ang aking kapatid. Doon nagsimula ang palitan ng mga tingin na nauwi sa mga lihim na usapan at tagong pagkikita. Makalipas ang ilang pagkakataon, naging mas malalim ang aming ugnayan. Sinabi ko kay Bernard na kung itutuloy namin ito, kailangan muna niyang tapusin ang relasyon nila ni ate dahil ayaw kong manatili sa ganitong sitwasyon. Ginawa naman niya iyon at sinabing ako raw ang tunay niyang mahal. Akala ko sapat na yon para bigyang katwiran ang aming ginagawa. Kahit mali ito sa umpisa pa lang. Pagkalipas ng 4 na buwan, nalaman kong buntis ako. Agad na nag-alok si Bernard na magpakasal kami upang maging maayos ang lahat. Naglakas loob kaming umamin kay Ate Mariel tungkol sa aming relasyon at sa bata. Hindi ko makakalimutan ang naging reaksyon niya. Sinabi niya na hindi kailanman mangyayari ang kasal na yon at hinding-hindi niya kami mapapatawad. Naging malaking issue ito sa aming pamilya. Gumawa ng eksena si Ate Mariel dahil sa labis na sakit na kanyang naramdaman. Ikinuwento niya sa aming mga kamag-anak ang nangyari at pinalabas na ako ang umagaw sa kanya. Dahil dito, nakuha niya ang simpatsya ni Papa na labis na nagalit sa amin ni Bernard. Noong araw na pumunta si Bernard kasama ang kanyang mga magulang para sana sa formal na paghingi ng basbas, hinarang sila ni Papa sa aming gate. Matindi ang mga salitang binitawan niya at sinabi niyang walang lalaking maaaring manligaw o magpakasal sa dalawang magkapatid sa iisang pamilya. Lubos na napahiya si Bernard at ang kanyang pamilya sa harap ng mga kapitbahay. Si Mama lamang ang unang umunawa sa akin. Sinabi niyang nandyan na ang bata at kailangan naming panagutan ang aming ginawa. Ngunit dahil sa tindi ng galit ni Papa, napilitan din siyang sumunod upang maiwasan ang mas malaking gulo sa aming tahanan. Sa huli, pakiramdam ko ay nag-iisa na lang ako. Dahil sa kahihiyang naranasan ni Bernard, nagbago ang kanyang isip. Sinabi niyang hindi na niya itutuloy ang pagpapakasal sa akin. Nangako siyang hindi na siya babalik pa sa aming lugar dahil sa nangyari. Iniwan niya ako. Ngayon, 6 na buwan na akong buntis at hindi ko alam kung paano ko haharapin ang buhay bilang isang ina na walang katuwang. Ang pangarap kong magkaroon ng masayang pamilya ay napalitan ng lungkot, galit at matinding pagsisisi. Madalas kong itanong sa sarili ko, sulit ba ang lahat ng ito para sa isang pag-ibig na nagsimula sa maling paraan?